Oh! Hello? Ikaw ba ay naghahanap ng keyboard na swak sa budget mo? Naghahanap ka ba ng mechanical keyboard na pwedeng i-customize? O hindi ba naghahanap ka lang ng keyboard pang collection mo? Fuck. So, ang re-review nating keyboard ay Aegis. Kita dito? Aegis. Ang model ng Aegis na to ay ito. AK870 Plus. So, kita natin dito. So, open natin. Kung ano to, nakikita nyo, this is free gift sa mismong pinag-orderan ko sa Shopee. Since, nga, na-check nga to, pinalegit check lang naman. Pero hindi ko pa na-re-review. As in like, it's been 4 days nang hindi to sa desk ko. Hindi ko naman magamit din. So, mabigat siya. Yes. Or siguro, may laman lang kaya yung nagpapabigat. Bobo ko talaga. Buksan nga natin ang ating keyboard. Wow. Here's the user manual. Kita nyo dyan. Blah, 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 blah. And actually, nandito yung mga lighting effects ng mismong keyboard. Yes. Ito yung English. So, may manual dito na sinasabi kung paano mag-on ang ginagawa ng mismong keyboard or kung anong connection ang kailangan natin. So, we have tri-mode keyboard. So, meron siyang Bluetooth. Meron din dongle na 2.4 Hz and USB wired. So, pwede siyang dalawang types ng wireless and wired. Okay? Hindi ko mahanap yung English. Kaya na bahala. Pag bumili kayo na ito, sige, kaya na bahala. Yung keyboard itself. Ooh. Check ko lang. So, gilid lang natin yung keyboard dito. Katabi ni Minimon. Ito yung mismong puller na libre. Ito yung cables. Maganda sana kung coiled. Pero, on the bright side, braided naman siya. So, matibay-tibay din naman. And, meron tayong libreng key switches and keycaps. At swappable naman yung keyboard. So, depende sa inyong designs, kung anong gusto nyo. Tapos ito. Ayan. Ito yung libre nilang sleeve. So, which is Pogi Points sa shop nila. Okay yung okay yung quality niya. Oh, shit. Wait lang. Wait. Kakasya ba to sa keyboard? It's a TKL. Hindi siya 75 or 70%. Well, anyways, it's a free gift. Hindi na magre-reklamo dyan. So, ito yung keyboard itself. Ito yung side niya. Whoop! Oh, okay okay yung build niya. So, meron tayong inclusions dito na nasa loob ng packaging. So, meron tayong keycaps and key switches. Puller. Tapos, meron din tayong palibring 3 switches and 3 keycaps. And we have a braided cable. Hindi siya coiled. So, uncoiled siya. Pero, good naman yung quality. And we have the mismong keyboard. So, set aside ko lang to. Yep. Ooh, ganda. Oh, shit. Aegis. Available at Shopee and Lazada. Unbox diaries on po. So, yan. Ooh. Ang ganda. Oh my God. Ang bigat niya. Mas mabigat pa to kaysa dito. Well, understandable. Ito, minod ko lang to. Galing sa aking partner. And binigay sa akin ng hindi pa ganito. So, minod ko na lang to. So, first things first. Yung bigat niya. Napaka-bigat talaga niya. As in, it's yung bigat ata niya is, I think, is nasa 0.5 kilogram, 1.8. Estimation lang yun. Huwag niyo ko i-bash. Tapos, ito yung mismong knob niya. So, may kita. Yan. Ito yung knob niya mismo. Tapos, nakiklik din yan eh. Yan, kung naririnig nyo. Yan. Naririnig yung knob ba. Yan.
Tapos, ito yung mismong LCD screen. Yeah. Yung mga letters niya is nasa gilid lang. So, yeah. You know. Nasa gilid yan lahat. And nasa sa inyo na kung papalitan nyo ng keycaps. Kaya nga, as I said earlier. Ganda. Mamaya, isa-sound check ko to. Sa likod naman, meron tayong This is Life. Weird ah. Parang ako weird lang. Tapos, ito cool. Okay. I think it's solid plastic. Pero sa loob, may aluminum frame. Then, meron din tayong mga stands. Ito. So, may 2 levels of elevation na tayo dito. So, 1 and 2. So, yan. Sa gilid naman, may kita natin. Meron tayong... So, ang available natin is ito yung dongle niya. So, ito yung dongle niya. Ito yung compartment ng dongle niya. 2.4 yung connection niya and yung Bluetooth. Dito. Kita ba po? Ito yung 2.4 connection niya. Na wireless din. That goes with the dongle. And ito yung Bluetooth. Tapos, ito rin yung salpakan ng ating port. Oh, naka Type-C na rin siya. Yes, like all modern keyboards. Sige, buksan natin. Okay, turns. Hop. Ooh. Oh. Okay ah. Ganda. Pati yung LED screen niya, kung nakikita nyo, si... Ito yung LED screen, ito customizable to. Pero mas available to kapag naka-wired talaga siya. And maririmap nyo. Pero di ko lang alam kung maririmap nyo doon sa software niya if naka-wireless siya. Tapos ito, yung volume knob. So, volume, up and down lang naman to. Tapos, pag kinlik mo, mag-mute yung sounds natin. Sa desktop, or sa PC, or kung ano mang, saan mang pinagko-connect nyo yung lintik na keyboard. So, check na natin yung ating ilaw. So, sa ilaw dito, mapapansin natin, doon na sa manual, kasulat nga is FN and slash. So, magbabago-bago yan. So, according nga sa manual, meron daw siyang 18, I think. So, yan. So, try natin patayin yung ilaw, ha? So, yan. Yan yung itsura niya. Cool. Napaka-cool. Kasi mapapansin nyo talaga na napaka-premium ng build ng keyboard na to. Kasi sa bigat and sa switches din na ginamit. Solid body. Solid body. Gawin kong 2x2 to pag may nang away sa akin. So, try ko lang i-connect dito sa may ating alpha. Sa may ating dongle. So, ito yung default na look ng LCD screen niya. So, makita natin yung date. Makita natin yung battery life. Makita din natin yung oras din. Currently, it's 4:34. So, up to date naman yung screen niya. Makita din natin nakaset siya sa Windows. Tapos, nakaset din siya sa dongle na wireless. And may ibang options din dito kung naka-Bluetooth, kung naka-Windows lock, and kung naka-Mac, or naka-wired siya. Okay? Tapos, ito yung knob nga niya. As you can see. So, ayun lang naman. So, bali, i-test na natin itong keyboard na to. So, guys, may kita nyo. Ito pala yung ating app, which is Ajazz AK870. So, ibang mga nakasulat is like, ano na yan? Chinese. Keyboard driver. So, pag binuksan natin, makita natin dito sa home. Yan. Ito yung makita natin sa home screen. Then, itong Ajazz AK8070. So, pag dinouble click natin yan, papakita to. Doon tayo sa remap. So, makita natin yung mga menu dito sa gilid. Ito, macro manager. Meron tayong lighting mode. Yung TFT screen, which is yung LED screen niya. So, meron din tayong user lighting. Meron din tayong real-time lighting. And music rhythm. Tapos meron din tayong system settings. So, kita naman natin, iba-iba yung tsura niyan. Ito, iba-iba, ang dami oh. Kasi ito yung screen, oh shit. So, ito, nakabalik na nga. Then, nalobat cellphone ko. Kita natin dito, maraming mga ilaw din. Ito yung real-time lighting. And ito yung music rhythm din, may kita nyo. Then sa gilid, ito yung settings din. Then, kung pwede nyo reset yung keyboard, ito. Or factory reset, ito naman. The thing is, naka-connect siya. Pero kapag tinanggal ko yung connect, or let's say, naka-dongle na wireless lang, yan.
ganyan na siya. So wala yung gilid. Ayan. Wala yung iba, TFT screen na wala. Then kapag inon ko naman yung USB, ganyan siya pag naka-wired. Tapos ganito siya pag hindi naka-wired. Okay? So testing natin naka-wired. So yan. Ganyan siya. So ito daw ang 12 reasons why you choose AK870 Plus. So meron itong 84 keys, a gasket, metal knob, may TFT screen na din siya, slotted PC plate, a 5-layer sound dampening, a triple mode, fine-tuned satellite switch, full key hot swappable, customized switch, an RGB, at meron din itong 8,000 mAh battery. So this is the gasket structure ng ating AK870 Plus. Meron din tayong customized TFT module. So removable yung knob niya and display screen. And you can order this keyboard on different kinds of switches. Meron tayong flying fish switch, mirrored switch, dream weaving switch, avocado switch, which is yun yung kinuha natin, and TTC flame red switch version 2. And meron din silang 5 color options, which is the black base and pink keycaps, which is yun yung atin. Next is the black base and black keycaps with white. Next is all black base and black keycaps, white base and white keycaps, and meron din silang black base and blue and white keycaps. So yun, proceed tayo sa sound check. Decoy destroyed. So, nakuha ko tong keyboard na to like 2,600 pesos or below 2,700 pesos. Mga ganun. So, for the price, ang masasabi ko sa keyboard na to is okay. Recommended siya. As in. So, if ever man gusto nyo ng premium builds or mga like pangmatagalan, like let's say a year or to 4 years, kung marunong ka maglinis, walang bulbul ng pusa, or wala lang nandito sa desk na to, well, your keyboard can survive naman. Kung nagustuhan niyo yung video, please like, share, and subscribe. Click the notification bell para ma-notify kayo kung may bagong uploads ako dito sa channel na to, which is bago-baguan lang tayo sa channel na to. And just comment down below kung ano yung mga may re-recommend yung keyboards or mouse or headsets, or kung ano mang peripherals pwede nating i-review. Or depende kung nagte-trending o hindi naman. Or depende sa budget ko. Okay? Kasi hindi naman to sponsored. This ain't sponsored, but I'm sure that soon talaga sana maka-review tayo ng marami-raming keyboards and marami-raming bagay-bagay man, hindi lang into computers and kundi iba-iba pa. So, this is your Kuya Imon speaking, and naniniwala ako sa kasabihan, review it before you buy it. Okay? And I will see you to the next video. Bye! Mag-init. Kamusta pre, halika dito. Hirap ka, makinig ka rito. O subukan mo kayang gumawa ng iba, mga bagay na ikaw ay malilibang. Yeah, nagdalawang isip ba na gumawa ng kabutihan o sarili lang? Habang dumatagal ba, nawawala na ng gana, pati utak mo hindi na gumagana.